lang, sir. Parang to, ano lang, as an argument, to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, now, mayroong mga calls sa iyo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa iyo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Sang libro namang sinabing naging clamor na yung isang kaso? May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso o 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso eh. O ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Teka muna. Kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang eh. 3 sulat, isang kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? Sa libro ko, hindi ah. Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Hindi, di ba? So yun lang, sir. Just, ano lang, sir. tigilan yung clamor. Just to make it clear lang, sir. So parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin nyo lang na magkocompel sa inyo, Supreme Court. Alam ko namang sabihin kong hindi. Ikaw naman. And I mean, di ba, kahit pa magkaroon ng clamor, based on your definition ng clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin niya. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Ilang beses ko nang inuulit yon. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol ayaw kay VP Sara at gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara, klarong pabor sila kay VP Sara, hindi ba? Pag tumuloy kami doon sa suggestion, halimbawa ni Senator Pimentel, malamang ko questionin nyo ng mga pabor kay VP Sara. Ganun na mangyayari yan. Ngayon, bakit hindi namin ito gawin nang may buong ingat, base sa nakikita naming tama at dapat, nang hindi nagpapa-impluensya sa anumang clamor, na ulitin ko ilang kaso ba bago maging clamor? Ilang sulat ba bago maging clamor? Hindi ko alam yung sagot sa tanong na yun. Pero sa ngayon, on the record, 1 case has been filed, 3 letters has been sent to me. Is that clamor? I don't think so. Next na po. Mag-usap tayo ulit pag mga, pag... Kung may meron na, di ba? Meron na, di ba? E di, kakausapin namin sila na kahit anong rally, illegal ang gagawin namin. Kung talagang gusto nilang ma-impeach si VP Sara, kailangan namin gawin ito ng tama. Pag ginawa namin ito ng mali, parang binibigyan lamang namin ng armas. Kung sundin namin sila talaga, parang binigyan lamang namin ng armas at bala yung nasasakdal para questionin ito, i-reverse ko ano man ang ginagawa namin. Hindi ganun yun. Okay, next, ma'am. Hi, sir. Sir, you mentioned kanina na pag-uusapan na rin po yung budget. Sir, may ballpark figure na how much the Senate will spend? Actually, may nakita akong proposed budget na in-strike down ko agad kasi gusto nilang pakainin lahat ng nandun. Sabi ko, hindi naman kailangan pakainin yan. Kanya-kanyang kain yan. Parang nag-impeachment lang, kailangan ng pakainin lahat ng empleyado. Hindi naman ganun yun. Hindi naman namin ginagawa yun. Nag-impeachment lang, kailangan ng pakainin lahat ng abogadong nandun. Kanya-kanya na yun. Di ba? Yung gastos namin sa robe, halimbawa, nakita ko yung ballpark estimate nasa, I think, 6,000 to 8,000. Kada robe. Mas mahal pa yung pag-dry clean, kaya sabi ko, gawin mo ng 2 at bahala na sila mag-dry clean. Kung ayaw nila i-dry clean, problema na nila yun. Di ba? Alam nga namang, hindi na natin sagot yun. So, gawing 2, pero hindi na natin sagot yung dry clean dahil lumalabas sa kanilang estimate, mas mahal pa yung dry clean doon sa actual na robe. Sir, merong omnibus na estimate ng gastos? Maliit lang eh. Actually, sa tingin ko, labas ang lawyer's fees because we plan to engage the services of some practicing lawyers and a law firm. Although hindi pa nasasapinal yun, wala pang amount. Wala pa sigurong 1 milyon ang gagastusin namin. Ang Senado. At saka para in case may conflict ang Solicitor General's Office,
kaugnay ng posisyon ng Kamara bilang prosecutors, di ba? At ng Senado, may sarili na kaming abogadong nakahanda na. Hindi kami mapipilay, kumbaga. Kaya kailangan namin ng sarili naming law firm na i-engage. Kasi tandaan mo, sa kaso ng impeachment, prosecutor ang House eh. So, ayaw naman namin lagay sa alanganin ng Solgen, pipili siya ng kakampihan kung kami nagtutunggali. Sir, sir, yung 1M daw, Phone for in. lahat na po yun? O for Roughly, yun ang senator? nakita kong budget. Lahat na yun? Basically, ID. Robe. Basically, robe, ID, yung ID sa mga papasok, yung sistemang yon gagawin namin. May honoraria, pero hindi pa namin alam kung ilan yon at yung lawyer's fees, yun ang wala pa. Pero yung basic preparations, yung lamesa, yung ganon, mga one lang. Kasi yung kuryente, ganon din naman eh. Yung aircon, ganon din naman. Yung tubig, ganon din naman. Pareho lang eh. Hindi naman magbabago. Hindi naman namin kailangan dagdagan pa yun eh. Because we do hold sessions in the morning sometimes. We do hold committee hearings in the morning. So it's going to be the same. Per Bawat senator. senator, sir, magkakaroon pa ng individual additional expenses. Chargeable na sa offices nila yun. Chargeable na sa offices nila yun. Because most, if not all, senators have lawyers. Most, if not all, senators have law firms retained to advise them on legal matters. So, kasama na yun. Sa budget nila, hindi na kami maglalabas ng dagdag pera pa doon. Okay, next, RG. Sir, mag-iiba lang ako ng topic. May balak ba Ay, kayong awa ng Diyos. May balak ka bang idemanda si former President Duterte or ireklamo siya sa NBI kaugnay dun sa kill remarks niya the other day? Kasi di ba dapat kayong magdedemanda or magrereklamo? Hindi totoo yun. Sasagot muna ako bilang abogado. There are only certain private crimes that you need a private complainant before a case can be filed. These crimes can be summarized by the acronym KASARA. Na nag-aaral pa ako, kasarap sinasabi ko. Para matandaan ko lang. Concubinage, adultery, seduction, abduction, rape, acts of lasciviousness. These are the private crimes that the complainant actually has to file a complaint. Pag hindi siya nagreklamo, hindi pwede magdemanda ang piskal. Hindi naman kasama sa kasara yun eh. So, the fiscal can file this regardless of the presence or absence of a complaint from the supposedly threatened party. Hindi para sa akin na sabihing tama o mali yun, pero may karapatan silang gawin yun. Hindi. Para sa akin, I don't feel alluded to. Para hindi ko naman naramdaman na isa ko dun sa 15. Hindi ko alam kung sino, pero parang hindi naman yata ako kasama doon. Pangalawa, nakakalungkot man yung mga ganyang pahayag. Namamanhid man tayo sa mga ganyang pahayag na parang okay na rin dahil nasanay tayo ng 6 na taong ganon. Sana kung may sagot man doon, kung may buwelta man doon, kung may sukli man yon, siguro sa balota na lang natin tingnan sa pamamagitan ng ating mga kababayan. At wag na sa pamamagitan ng demanda. Personally, sa party ko. But I cannot speak for the other senators, neither am I speaking for the Senate because we have not talked about this matter. But I don't think any of the senators actually felt threatened by that remark. I just saw a few of them during the birthday of a senator and that was not even talked about. Okay. Sir, last question na, yung favorite topic ko po. Sir, update sa new Senate building, please. Asan ka na ba? GMA, sir. You know it. Ano you know it? Anong update na bago ba? Nag-inspect ako. Di ko ba nasasabi yan? Ayun yung... Wala pa eh. Wala pa yung final amount namin. But it'll be less than 31 billion for sure. Because that's the maximum amount pegged by our experts. And the dates remain the same. Earliest will be December 2026. Latest will be December 2027. Kaya lang marami pang kailangan gawin. Dagdag parking pa dahil kung hindi, sa malayo na yung MOA doon para mag-park kayo eh.
So, ayun. May gagawin pa kaming parking. Tatanggalin yung mga buhol-buhol na mga wire dun sa harap. At aayusin namin yung security arrangements pa nung Senado dahil wala pang plano kaugnay nun. So, yun sa inspection mo, sir. Yun yung mga nakitang i-adjust. Oo, yun pa yung mga kailangan idagdag. At kailangan baguhin din yung entrance sa likod para yung access mas madali para sa lahat. Kesa sa harap dadaan dahil sobrang traffic doon. Sir, going back to the impeachment, between now, last promise, No, it's okay. between now and June 2 or in the start of the trial, emotion is expected to be very high. And there are already senators who expressed their opinion that they're gonna acquit VP Sara. Are you going to sanction? Will the Senate impeachment court is going to sanction? Although that's, I understand it's in the rules. But are you going to like personally pursue it? No, I have been reminding members of the Senate now and those who are running, and I will continue to remind those who are running and that I will meet and the incumbent members of the 19th Senate, 19th Congress, to refrain from, iwasan sana, na gawin yan. Sila rin naman yung maiipit eh. Ulitin ko, paano sila makakapagbigay ng posisyon, desisyon at pasya, wala pa naman kaming nakikita ni isang pirasong ebidensyang tinatanggap ng korte. Intayin muna namin dapat yon, regardless of their current political affiliations. Tiyak ko naman may mga inclination kayo eh. Kung sino ang papabor sa kanya, sino ang boboto laban sa kanya. Di ba, base na lamang sa kulay na dinadala ng partido nila. Pero sana iwasan pa rin. Mahalaga para sa akin na maging patas, parehas yung proseso, hindi yung outcome. Higit na mahalaga sa akin na magawaran namin ng hustisya ang nasasakdal at ang nagrereklamo. Hindi kung mananalo sila o matatalo sila. In the meantime, naghahanda kami. Ako nga mismo na abogado, matagal lang hindi nagpa-practice, nag-aaral ako ngayon. Yun din siguro ang paalala ko sa mga miyembro ng Senado, abogado man o hindi, na magsimula na rin mag-aral. At ito rin ang panawagan ko kung sakasakali sa mga party ng kaso, the prosecutors and the lawyers for the defense at yung nasasakdal mismo. Gamitin nila itong panahong to para maghanda. Wala kaming tatanggapin hanggat maaari na puwang para mag-delay once nagsimula ito. Dahil nga, ang haba na ng panahon para mag-prepare. Hindi pa man namin napapadala ang kopya ng summons at impeachment complaint sa nasasakdal. Available naman na yung kopya eh. Madali at pwede ng paghandaan ngayon pa lang. Sa katunayan, kino-question na nga nila sa Korte Suprema eh. So hindi nila pwedeng sabihin kulang ang panahon nila para maghanda sa sagot ha. Dapat pag nagsimula itong prosesong ito, tuloy-tuloy na at wala kaming papahintulutan na anumang dilatory tactic mula sa magkabilang panig. Na keso hindi kami handa, keso wala pa ito, ngayon na nila dapat ginagawa lahat ng yan. Last two questions from Ms. Ellie tsaka Nim Farabel. Baka naman pinipilit ka lang, kung wala na, kakain na tayo. Sir, may mga lawmakers na kino-consider na yung mga social media platforms, pakuhanin na ng congressional franchise to operate para daw matiyak na nagko-comply sila sa mga existing laws. Do you support that? Wala yan sa ilalim ng batas ngayon. Kung i-require yan, kailangan magpasa ng panibagong batas. Pangalawa, parang ikaw, reporter ka, kailangan bang kumuha ng congressional franchise? Hiwalay sa stasyon mo? No, Hindi, di ba? Pero sa kasalukuyan teknolohiya kasi, pwede ka nang mag-vlog ng sarili mo lang. So by analogy, ganun ba talaga yung gusto natin? Gusto ba nating limitahan yung nagbibigay sa atin ng impormasyon o gusto nating dumami yun? Depende sa magiging polisiya ng pamahalaan. Para daw, sir, ma-regulate kasi maraming umaabuso, involved sa mga misinformation, mga fake news. Admittedly, but for as long as it does not constitute what we call prior restraint. Because prior restraint is prohibited by the Constitution.
Number two, the Constitution is specific, not only with respect to prior restraint, but with a specific provision. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Now, that phrase, speech, expression, and press, already has a different meaning given the internet. Dati, ang ibig sabihin lang yan, radyo, dyaryo, TV. Ngayon, malawak na ang ibig sabihin niyan dahil sa internet at iba't ibang social media platforms. So, it will have to stand constitutional scrutiny kung ano man yung batas na ipapasa ng Kamara kaugnay sa bagay na yan. But with one glimmer of hope, sino mang mahilig sa social media, at halos lahat tayo yun, tinamaan na rin naman tayo ng fake news eh. Whether sumakay tayo sa isang balitang pinaniwalaan natin tungkol sa atin o sa ibang tao man. So mapanuri na rin naman lahat ng mahilig sa social media. At siguro napakaliit ng tingin natin sa ating mga kababayan para sabihin lamang na sila'y lumulukso, tumatalon at sumasakay agad sa anumang nababasa nilang balita, saan man galing ito. I think we should not belittle our people in relation to being discerning when it comes to news coming from social media and not from the known media platforms.